Sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Luzon, nakatira ang mag-amang sina Mang Ireneo at Jonjon. Si Mang Ireneo ay nasa edad 55, isang tahimik, masipag, at may malalim na karanasan sa pagtitinda ng prutas. Si Jonjon naman ay 15 anyos, mapagmasid, masigla, at likas na matulungin. Kahit kapos sa buhay, magaan ang loob ng mga tao sa kanila dahil sa pagiging masikap at magalang ng mag-ama. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gigising na si Jonjon upang tulungan ang kanyang ama sa pag-aayos ng mga prutas, saging, mangga, papaya, at kung minsan ay mga bayabas at santol mula sa kabubatang malapit sa kanilang lugar. May kariton silang gawa sa kahoy, at dito nila isinasalansan ang mga paninda bago nila ito itulak papuntang bayan. Madalas ay umaabot sila ng mahigit 10 kilometro sa kanilang paglalako. "John, ayusin mo ng maigi ang mga saging." Ayaw ng mga mamimili ng bugbog, paalala ni Mang Ireneo habang pinupunasan ang mga mangga. "Opo, tay. Ang ganda po ng mga bunga ngayon. Siguradong mabenta to," tugon ni Jonjon na may ngiti. Habang binabaybay nila ang makipot at maputik na daan patungong bayan, napag-uusapan nila ang mga bagay-bagay, mga simpleng pangarap ni Jonjon, tulad ng makapag-aral, at ang kagustuhan ni Mang Ireneo na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang anak. Ngunit may mga bahagi ng daan na laging nagbibigay takot, kahit sa mga matatanda. Isa na rito ang tinatawag na sita ng gubat, isang bahagi ng kakahuyan na tila laging mahamog, malamig kahit tirik ang araw, at punang mga malalaking puno na tila buhay. "Tay, totoo po bang may aswang sa sita ng gubat?" minsang tanong ni Jonjon habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang punong mangga. "May mga kwento, anak. Matagal na raw yun. Hindi lang daw basta aswang, kundi mga nilalang na hindi mo tiyak kung kaaway o kakampi. Kaya iwasan nating dumaan dun hanggat maaari," seryosong sagot ni Mang Ireneo. May mga pagkakataong nakakaramdam sila ng kakaiba tuwing dadaan malapit sa nasabing gubat, parang may matang nakamasid, may hangin na bigla na lang lumalamig, o may mga inday na tila hindi hayop ngunit hindi rin tao. Ngunit sa kagustuhang makabenta ng prutas at matustusan ang araw-araw na pangangailangan, hindi nila alintana ang mga ito. Ang mahalaga ay makauwi silang may benta at may pagkain para sa hapunan. Isang araw, habang nasa pamilihan sila at nag-aalok ng prutas, nilapitan sila ng isang matandang babae. May pagkakuba ito at may hawak na baston. Nakaitim ang suot at tila banyaga sa lugar. "Kayong mag-ama, kayo ba'y palaging dumaraan sa sita ng gubat?" tanong ng matanda. Nagkatinginan ang mag-ama. "Minsan po, kapag malapit na kaming maubusan ng paninda at kailangang mag-shortcut," sagot ni Mang Ireneo. "Mag-ingat kayo. May kakaibang galaw sa gubat na yon nitong mga huling araw." May mga nilalang na muling gumigising, mahinang bulong ng matanda, saka umalis. Hindi man nila ito pinansin ng lubusan, nagtanim ito ng kaba sa dibdib ni Jonjon. Pagbalik nila sa bahay, pinagmasdan niya ang gubat mula sa kanilang bintana. Tahimik ito sa paningin pero parang may misteryong tinatago. Kinabukasan, maaga silang gumising muli. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Mang Ireneo na dumaan sa gilid ng sita ng gubat upang mas mapabilis ang kanilang biyahe. May okasyon sa bayan kaya inaasahang maraming mamimili. "Tay, baka po delikado," babala ni Jonjon. "Sandali lang naman tayo sa gilid, John. At tanghali na rin tayo makakadaan. Wala namang mang-aabala sa atin sa liwanag ng araw," paliwanag ni Mang Ireneo. Nagpatuloy sila sa kanilang lakad. Sa simula'y maaliwalas ang daan. Tahimik ang paligid at ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon. Ngunit habang lumalalim sila sa gilid ng gubat, napansin ni Jonjon na parang tumitigil ang hangin. Wala nang huni ng ibon. Wala ring ingay ng mga kuliglig. Tila ba napasok nila ang isang lugar na pinatahimik ng kung anong puwersa. Biglang may kaluskos sa damuhan. Kumapit si Jonjon sa braso ng ama. "Tay, may narinig kayo?" Tumigil si Mang Ireneo. Tahimik. Ngunit sa di kalayuan, may tila batang umiiyak, mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw na humihingi ng tulong. "Tulungan niyo ako," napalingon ang mag-ama sa direksyon ng tinig. Sa likod ng makapal na talahiban, tila may maliit na nilalang na sugatan, nanginginig at hindi makagalaw. Dito nagsimula ang kwento na hindi nila kailanman malilimutan, isang kwento ng kabutihang loob na humantong sa kakaibang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Tumigil ang mag-ama sa harap ng makakapal na damo at mga tuyong sanga.
Doon nila muling narinig ang tinig na umiiyak, mahinang-mahina, tila galing sa isang batang sugatan. Hindi karaniwan ang iyak. May halong panginginig, parang takot at hindi na makaiyak ng maayos. Tay, totoo ba yon? Bulong ni Junjun habang mahigpit na kumakapit sa braso ng ama. Hindi ko rin alam, anak. Pero hindi natin pwedeng pabayaan kung may nangangailangan ng tulong, sagot ni Mang Ireneo kahit may kaba sa boses. Dahan-dahan silang lumapit. Gumamit ng pamalo si Mang Ireneo upang alisin ang mga nakaharang na sanga. At sa gitna ng damuhan, nakita nila ang isang nilalang na sa unang tingin ay akalain mong isang bata. Maliit ito, may suot na maruming damit, duguan ang kaliwang paa, at may mga galos sa braso. Pero hindi ito pangkaraniwan. Ang itsura nito ay may halong kakaibang aura, ang mga mata ay masyadong itim, walang puti, at ang balat ay parang makinis ngunit nangingitim sa ilang bahagi. Anong nangyari sa'yo, iho? Tanong ni Mang Ireneo habang lumuluhod upang lapitan ang nilalang. Hindi ito sumagot agad. Nagtama ang tingin nila ni Junjun. Doon niya nakita na hindi ito karaniwang bata, may tila liwanag sa paligid nito, manipis na parang usok na kumakapit sa katawan. May sumugod sa akin isa sa amin, pero nabaluktot na siya naging halimaw, garalgal na bulong ng bata. Isa sa inyo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Junjun, bahagyang kinakabahan. Dito na nagsimula ang pagsasalaysay ng nilalang. Ang pangalan niya raw ay Bunbun, at isa siyang duwende, hindi tulad ng mga kwento sa libro, kundi ang mga totoong tagapangalaga ng kabubatan. Ayon sa kanya, may mga duwende sa kanilang lahi na hindi na naniniwala sa balanse ng kalikasan. Isa sa kanila, si Lakan, ay nagtangka umanong tumuklas ng mas malakas na anyo upang makipagsabayan sa mga tao at aswang. Ngunit sa halip na lakas, naging isang nilalang si Lakan na uhaw sa dugo, nilamon ng sariling kadiliman, at sinumpa ang ibang duwende. Ako nabahiran din ng kanyang sumpa. Ramdam ko unti-unti akong nag-iba tuwing gabi, paliwanag ni Bunbun, halos hindi makatingin ng diretsyo. Hindi makapaniwala si Mang Ireneo. Hindi niya akalaing makakakita siya ng totoong duwende, lalo na yung tila pinahirapan ng isang sumpa. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya ang pagkatao sa likod ng nilalang. Isa itong inosenteng nilalang na nasangkot sa kasamaan ng ibang lahi nito. Hindi namin alam kung paano ka matutulungan. Pero hindi rin namin kayang iwan ka dito, wika ni Mang Ireneo. Tay, baka pwedeng dalhin muna natin siya sa ilalim ng punong iyon, pansamantalang masisilungan, mungkahi ni Junjun, sabay turo sa malaking puno ng akasya. Tinulungan nilang tumayo si Bunbun, bagamat hirap na hirap itong maglakad. Sa bawat hakbang ay parang may kirot sa kalamnan. Ngunit naroon ang pagpupursige. At kahit si Junjun na sa simula ay may halong takot ay unti-unting napalapit sa nilalang. Habang nagpapahinga si Bunbun sa lilim ng pun, ibinahagi pa niya ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, ang sumpa ay nagsimula noong sinubukan nilang kontrahin ang pagpasok ng mga aswang sa kanilang kabubatan. Ngunit imbes na mapigilan, may ilang duwende ang nahawa. Sa bawat gabi, nagkakaroon sila ng pagbabago, nagkakalaman ang mga ngipin, humahaba ang mga kuko, at nawawala ang kanilang bait. Kung hindi ako mailigtas sa loob ng 3 gabi tuluyan na akong magiging kagaya nila, sabi ni Bunbun habang pinipigilan ang pag-iyak. Napatingin si Mang Ireneo kay Junjun. Hindi nila alam ang susunod na hakbang. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi nila kayang pabayaan si Bunbun. Sa kabila ng kanyang anyo at pinagmulan, isa pa rin itong nilalang na may damdamin at nangangailangan ng tulong. May kilala akong albularyo sa kabilang baryo. Matagal na siyang hindi na lumalabas, pero kilala siya sa kakayahan niyang makipag-ugnayan sa mga nilalang ng gubat, wika ni Mang Ireneo. Pupuntahan natin siya, tay, tanong ni Junjun. Pero kailangan muna nating matiyak na ligtas siya ngayong gabi, sagot ni Mang Ireneo. Kaya't nagtayo sila ng pansamantalang kubo gamit ang mga sanga at dahon sa paligid. Doon nila inihiga si Bunbun. Nagpanibagong gwardya ang mag-ama, salitan sila sa pagbabantay habang ang isa ay natutulog. Sa paligid ng kubo, naglagay si Mang Ireneo ng asin, bawang, at durog na dahon ng sambong, mga lumang panangga ayon sa matatanda. Habang sumasapit ang gabi, ramdam ni Junjun ang kakaibang lamig. Hindi ito tulad ng karaniwang malamig na hangin. May kasamang paninindig ng balahibo. At mula sa loob ng kubo, narinig niya ang impit na ungol ni Bunbun. Pagpasok niya, nakita niyang nanginginig ito, at ang balat ay tila nagbabago, namumuti, nangingitim, at ang mga mata ay tila nawawala sa tamang anyo. Ngunit hindi ito umaatake.
Sa halip, kinukurot nito ang sarili, nilalabanan ang sariling anyo. Jun, tulungan mo akong huwag akong mawala, nagpigil ng luha si Junjun. Isa itong duwende. Isa sa mga nilalang na minsan na niyang tinakbuhan sa mga alamat. Pero ngayon, isa itong biktima. Hindi kita pababayaan, Bunbun. Nandito kami ng tatay. At dito nagsimula ang kanilang kakaibang samahan, isang ugnayan sa pagitan ng tao at nilalang na hindi sa daigdig ng tao kabilang. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising ni Mang Ireneo si Junjun upang simulan ang kanilang biyahe papunta sa albularyo. Nais nilang humingi ng tulong para kay Bunbun na nananatiling mahina at nanginginig lalo na tuwing dapit hapon. Pero bago sila umalis, muling nagsalita si Bunbun, mahina ang boses, tila may takot na kinikimkim. Bago kayo umalis may kailangan kayong malaman, bungad ng duwende habang nakaupo sa isang sulok ng kubo. Tahimik na tumigil ang mag-ama at lumapit sa kanya. Hindi lang ako ang nasa panganib. Kapag tuluyan akong nagbago madadala ko rin ang sumpa sa inyo. Ang mga taong malapit sa akin, kapag nasugatan ng aking mga kuko o nahalikan ng aking laway habang ako ay nasa anyo ng duwendeng aswang, maaari kayong maging tulad ko. Napalunok si Junjun. Pero hindi ka naman nagbabago ng lubusan, Bunbun, sabi niya. Sa ngayon. Pero kada gabi, mas bumibigat ang pakiramdam. Mas humihina ang kontrol ko. At minsan may naririnig akong tinig sa isipan ko. May utos. May nag-udyok na umatake. Napakunot ang noo ni Mang Ireneo. Tinig. Sino ang nagsasalita? Silakan, sagot ni Bunbun. Ang duwendeng unang naging halimaw. Siya ang nagkalat ng sumpa. At hindi siya basta-basta duwende. Siya ay kabilang sa matandang angkan, mga pinuno noon ng aming lahi. Kaya't ang kanyang puwersa ay malalim na kapugad sa mismong kalikasan. Lumalim ang usapan. Napagtanto ng mag-ama na hindi ito basta kwento ng isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Isa itong banta, hindi lang kay Bunbun kundi maging sa buong paligid. Bunbun, kung mapupuksa natin ang pinagmulan, silakan, mawawala ba ang sumpa mo? Tanong ni Junjun. Tanging isang mutya lamang ang makakabasag ng koneksyon ng sumpa kay Lakan, mutyang iningatan ng matandang albularyo na pinuntirya na rin ng mga kagaya niyang nilamon ng dilim. Hindi ko alam kung buhay pa ang matanda, pero siya lamang ang huling bantay ng mutyang iyon. Muling tumahimik ang paligid. Ngunit sa mga salitang iyon, napukaw ang determinasyon ni Mang Ireneo. Kailangan na talaga naming hanapin ang matandang albularyo. Isa lang ang paraan para malaman kung buhay pa siya, ang tahakin ang landas papuntang sitio Kabalbalan. Napamulagat si Junjun. Tay, yun yung lugar na sinasabi ng mga matatanda na walang bumabalik kapag pumasok. Anak. Pero kung totoo ang sinabi ni Bunbun, doon natin matatagpuan ang kasagutan. Habang nasa biyahe, bago tuluyang lumisan, iniwan muna nila si Bunbun sa ilalim ng punong akasya, binalutan ng tela at pinapaligiran ng asin, bawang, at durog na dahon ng tanglad. Nilagyan din ng kampanilya ang paligid upang marinig nila kung sakaling may gumalaw sa mga harang. Sa kanilang paglalakad, dinatnan nila ang mga palatandaan na hindi na sila nasa karaniwang daan. May mga punong hubad, tila sinunog sa ilalim, at mga ibon na paatras kung lumipad. May mga kahoy na parang sinadyang nakayuko upang hindi sila makadaan ng diretsyo, at hangin na tila may kasamang bulong. Pero sa kabila nito, hindi na tinag ang mag-ama. Hawak ni Mang Ireneo ang itak, samantalang si Junjun ay may dalang sako ng prutas bilang alay sa sinumang espiritu sa daan. Makalipas ang 2 oras ng lakad, narating nila ang isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Lumang-luma ito, may takip na mga dahon ang bubong, at ang paligid ay may mga simbolong hindi nila nauunawaan. Tay, ito na ba yon? Bulong ni Junjun. Anak, mag-ingat ka. Baka hindi tayo inaasahan dito. Sa harap ng albularyo, pagkatok ni Mang Ireneo, may kumaluskos sa loob. Pagbukas ng pinto, lumabas ang isang matandang lalaki, maputi ang buhok, kulubot ang balat, ngunit ang mga mata ay tila alam ang lahat ng nangyari sa paligid. Ano nang kailangan nyo? Tanong ng matanda, malamig ngunit hindi bastos ang tono. Ikaw po ba si Ka-Fidel? Tanong ni Mang Ireneo. Ako nga. Bakit nyo ako hinahanap? Ikinuwento ng mag-ama ang tungkol kay Bunbun, ang sumpa, at ang banta ni Lakan. Sa bawat salita nila, lumalalim ang kunot ng noo ni Ka-Fidel. Hanggang sa matapos ang kwento, saglit siyang tumalikod, saka kumuha ng maliit na kahon mula sa loob ng kanyang kubo. Binuksan niya ito.
Sa loob ay may mutya, maliit, makinang na kulay asul, tila may usok na gumagalaw sa loob. Yan ang mutyang diwa, sabi ni Ka-Fidel. Ang huling pananggalaban sa sumpa ng duwende. Pero hindi ito basta ginagamit. May kapalit. Anong kapalit, Ka-Fidel? Tanong ni Junjun. Ang gagamit nito ay kailangang mag-alay ng sariling lakas, buhay, alaala, o kaluluwa. At kung hindi handang isugal ang isa sa tatlo, masisira ang mutya at magkakalat ng panibagong sumpa. Natahimik ang lahat. Hindi ko kayo pipilitin, dagdag ni Ka-Fidel. Ngunit kung tunay niyong nais iligtas ang nilalang na yon, kailangang isa sa inyo ang pumili ng kapalit. Nagkatinginan ang mag-ama. Walang katiyakan sa harap nila, ngunit malinaw na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kapahamakan. Pagkatapos ng masinsinang usapan, pumayag si Mang Ireneo na tanggapin ang hamon. Sa kabila ng panganib, nais niyang iligtas si Bunbun at maputol ang sumpa ni Lakan. Ngunit bago ibigay ni Ka-Fidel ang mutya, may babala siya. Kapag dinala ninyo ang mutyang diwa sa mismong pinagmulan ng sumpa, kailangan niyong buksan ito sa harap ng halimaw. Doon lamang mawawala ang koneksyon nito kay Bunbun. Ngunit habang papalapit kayo sa pinagmulan, darating ang mga bantay ni Lakan. Hindi sila tao. Hindi rin sila ganap na aswang. Mga nilalang silang nahati, kaluluwa ng tao, katawan ng hayop at isip ng duwende. Dahil dito, mas lalo pang naghigpit ang loob ni Mang Ireneo. Isinilid niya ang mutya sa isang tela at itinago sa kanyang sinapupunan. Pinayuhan din sila ni Ka-Fidel na magdala ng 7 klase ng halamang kontra aswang, bawang, dahon ng tanglad, luyang dilaw, sampag-ita, lagundi, anting-anting na buto ng kalabasa, at balat ng punong santol. Ipinayo rin niyang magdala ng asin at kutsilyo na hinaluan ng langis ng niyog. Simula ng paglalakbay sa Sitio Cabalbalan, kinabukasan, maagang lumakad ang mag-ama, bitbit ang mga bilin ni Ka-Fidel. Mahigit 2 oras silang naglakad sa masukal na daan. Unti-unti nang nawawala ang liwanag ng araw habang sila'y lumalalim sa kabubatan. Mapansin mong parang tumitigil ang oras, walang ingay ng hayop, walang huni ng ibon, at maging ang ihip ng hangin ay tila nawala. Tay parang hindi normal ang lugar na to, bulong ni Junjun. Anak. Pero kapit lang. Nandito na tayo, hindi na pwedeng umatras. Habang sila'y tumatahak sa landas, may biglaang paggalaw sa mga damuhan. Napalingon si Mang Ireneo at mabilis na hinugot ang kutsilyo. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang na animoy aso, pero may mukha ng matanda. Ang mga mata nito'y wala at ang bibig ay may mahahabang ngipin. Pumulupot ito sa paligid ng isang puno, saka dahan-dahang umakyat habang binabantayan ang mag-ama. Huwag kang kikilos, Junjun, bulong ni Mang Ireneo habang iniaabot ang isang kapirasong asin at dahon ng tanglad sa kanyang anak. Bumunot si Junjun ng laman ng sako, prutas na pinagsama sa ilang halamang kontra aswang. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa lupa. Ang nilalang ay bumaba at inamoy ito. Pagkatapos ay bumalik sa dilim, dahan-dahang naglaho. Yun ang unang bantay, sabi ni Mang Ireneo. Hindi lahat ng lalaban. May iba, sinusubok lang ang tapang mo. Pagdating sa sentro ng Sitio Cabalbalan, sa kalagitnaan ng kabubatan, narating nila ang isang lugar na may lumang duyan, mga sirang gamit, at mga itim na tela na nakasabit sa mga sanga. Sa gitna nito'y may bilog sa lupa, tila altar na luma na't may lumapang mga butot anit ng hayop at tao. Dito isasagawa ang pagsira sa koneksyon ni Lakan, sabi ni Mang Ireneo habang inilalabas ang mutya. Ngunit bago niya ito mabuksan, naramdaman nilang may presensya sa paligid. May malamig na simoy na parang humahaplos sa batok nila. Biglang lumitaw ang 3 nilalang mula sa dilim, may katawan ng uwak pero may mukha ng matanda. Ang isa naman ay parang matabang bata, ngunit may mga sungay at kuko ng kabayo, at ang huli ay tila anino lang na gumagalaw sa lupa. Hindi kayo pwedeng magtagumpay, sabay-sabay silang nagsalita gamit ang isang tinig, ang tinig ni Lakan. Itinapon ni Mang Ireneo ang asin sa kanilang paligid, sabay ikot ng kutsilyo sa hangin upang magsilbing pangontra. Pinagitnaan niya si Junjun, pinrotektahan mula sa mga nilalang. Anak, ihanda ang prutas. Pagsama-samahin mo ang mga halamang binigay ni Ka-Fidel. Buksan mo ang mutya sa gitna ng bilog. Pero tay, paano ikaw? Ako ang pupigil sa kanila. Nagkaroon ng labanan. Tumalo ng nilalang na animoy uwak, ngunit tinaga ito ni Mang Ireneo sa pakpak. Umiyak ito ng malakas at gumulong sa lupa. Ang aninong gumagalaw ay biglang dumiretso sa direksyon ni Junjun, pero agad niyang winisikan ito ng langis ng niyog na may bawang.
Sumigaw ito at umatras. Sa gitna ng kaguluhan, inilagay ni Junjun ang mutya sa altar. Kinuha niya ang hawak na 7 halamang kontra aswang at ipinulupot sa paligid. Hinawakan niya ang mutya at binigkas ang mga salitang itinuro ni Ka-Fidel. Sa liwanag ng diwa, putulin ang tanikala, alisin ang laso ng kadiliman. Biglang lumiwanag ang mutya. May bugso ng liwanag na tila sumiklab sa buong lugar. Sumigaw ang mga nilalang at biglang nawala, parang tinunaw ng liwanag. Bumalik ang katahimikan. Ang altar ay nasira at ang bilog ay pumutok sa gitna. Pagbalik nila sa kubo, nakita nilang si Bunbun ay gising na. Malinaw na ang mga mata, maayos na ang kulay ng balat, at hindi na nanginginig. Niyakap ni Bunbun si Junjun. Wala na siya, sabi ni Bunbun. Nawala na si Lakan. Umiyak si Junjun at niyakap ang ama. Tay, nagawa natin. Ngunit si Mang Ireneo ay tahimik lang. Napansin nilang may sugat siya sa likod, isang gasgas mula sa isa sa mga nilalang. Napaisip sila, may iniwang bakas ba ang kasamaan? Pagbalik ng mag-ama sa kanilang baryo, matapos ang madugong inkwentro sa Sitio Kabalbalan, magkahalong pagod at ginhawa ang kanilang naramdaman. Buhay si Bunbun, at sa wakas ay naputol ang koneksyon nito sa aswang na si Lakan. Subalit sa likod ng tagumpay, may nadaramang hindi mapaliwanag na pangamba si Mang Ireneo. Tahimik na pag-uwi, nang marating nila ang labas ng baryo, napansin nilang kakaiba ang paligid, walang mga bata sa kalsada, walang mga tindera sa gilid ng daan, at sarado ang mga bahay kahit tirik ang araw. Parang may masamang nangyari, tay, wika ni Junjun. Nagmadali silang umuwi sa kanilang munting kubo. Pagdating nila, sinalubong sila ng kapitan ng barangay na halatang balisa. Ireneo, buti at dumating na kayo. May mas masahol pa sa aswang na naganap habang wala kayo, wika ng kapitan. Isang misteryosong bisita. Ikinuwento ng kapitan na isang matandang babae ang dumating sa baryo 2 araw matapos nilang umalis. May dala itong sako ng mga prutas, kagaya ng paninda ni Mang Ireneo, at agad na nakipagkalakal sa mga taga-baryo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, sa bawat bahay na kanyang pinasok ay may 1 o 2 tao ang biglang nagkasakit o nawalan ng malay. May mga nagsabing nakikita nila ang mga anino sa paligid ng babae kahit tanghali. May mga hayop ang nawawala at ang mga manok ay tila natatakot sa direksyon ng bisita. Sa pangatlong araw, may batang nakita sa sapa, wala ng buhay, pero may marka ng kagat sa leg. Dahil dito, nagdesisyon ang mga matatanda ng baryo na huwag nang lumabas ng bahay. Sa tuwing may lalapit sa matanda, may masamang nangyayari. At ngayon, ayon sa kapitan, ang matanda ay pansamantalang nanunuluyan sa lumang bahay ng yumaong albularyo sa dulo ng baryo. Pagdududa at alinlangan, kapitan, anong itsura ng matanda? Tanong ni Mang Ireneo. Maputla. Mahaba ang buhok. May tali ng pulang sinulid sa leg. At ang pinakakakaiba, kulay itim ang mga kuko niya. Napatingin si Junjun sa kanyang ama. Tay, parang yun yung nakita nating anino sa Kabalbalan. Tumango si Mang Ireneo. Hindi pa tapos ang sumpa ni Lakan. May naiwan. Napagdesisyonan nilang puntahan ang matanda, ngunit may pag-aalinlangan ang kapitan. Bakit niyo siya lalapitan? Delikado. Kapag hindi namin siya hinarap, mas lalo tayong malalagay sa panganib, sagot ni Mang Ireneo. Pagharap sa matanda, kinagabihan, nagtungo ang mag-ama sa lumang bahay. Madilim at may alikabok ang paligid. Bukas ang pinto, pero walang ilaw sa loob. Bago sila pumasok, dinukot ni Mang Ireneo ang natirang mutya, at ipinulupot sa kanyang pulso. Naghanda rin si Junjun ng asin, langis ng niyog at ang matalim nilang kutsilyo. Pagkapasok nila, amoy agad nila ang luma at bulok na prutas. Sa gitna ng silid, naroon ang matanda nakaupo, nakatingin sa kanila, ngunit hindi kumikibo. Alam ko kung sino kayo, wika ng matanda. Ikaw ang naiwan ni Lakan, sabi ni Mang Ireneo. Bakit ka nandito? Tumawa ang matanda. Ang sumpa ni Lakan ay hindi isang nilalang lang. Isa itong ugnayan ng kasakiman, galit at takot. At ako ang tagapagpatuloy ng kanyang kalooban. Lumipad bigla ang mga basag na banga sa paligid at bumukas ang mga bintana kahit walang hangin. Lumutang ang matanda at unti-unting nagbago ang anyo, ang mukha ay nagdugo, ang mga matay na mula, at mula sa kanyang likod ay may umusbong na mga pakpak na parang balat ng paniki. Nagdasal si Junjun habang hawak ang mutya. Biglang lumiwanag ito, at tila may puwersang humahadlang sa nilalang. Sumigaw ito sa sakit.
Labanan sa lumang bahay, nagbato si Junjun ng asin sa paligid upang hindi makalapit ang halimaw. Habang si Mang Ireneo naman ay sinunggaban ang isang bote ng langis ng nyog at inihampas sa sahig. Lumawak ang apoy sa paligid ng nilalang, at sa gitna ng usok, lumabas ang anyo ng isang bata, si Bunbun, pero iba ang itsura, madilim ang balat, at pula ang mga mata. Bunbun, gulat na tanong ni Junjun. Ngunit mumiti ito ng masama. Ako ang pangalawang bahagi ni Bunbun, ang diwang inangkin ni Lakan. Napagtanto nila, sa pagputol ng koneksyon ni Bunbun kay Lakan, nahati ang kanyang kaluluwa. Ang kalahating iyon ay tinakasan ang mutya at nagkatawang tao sa anyo ng matandang babae. Desisyon ng mag-ama, habang papalapit ang halimaw, sumigaw si Mang Ireneo, hindi ka na bahagi ng batang yon. Ikaw ay nabuo mula sa takot at put. Ngayon, babasagin ka namin. Hawak ni Junjun ang mutya, ipinukpok niya ito sa sahig. Biglang sumabog ito ng liwanag. Kasabay nito, hinampas ni Mang Ireneo ng kutsilyo ang puso ng halimaw. Isang malakas na sigaw ang narinig at unti-unting nawala ang dilim sa paligid. Nang muling magliwanag, bumalik ang katahimikan sa bahay. Wala na ang matanda. Wala na rin ang anyo ng madilim na Bunbun. Sa gitna ng sahig, isang maliit na duwendeng anyo ang nakita, mahina pero buhay. Ito ang nawawalang bahagi ni Bunbun na ngayon ay muling kumpleto. Pagbalik sa normal, nang umagay dumating, bumalik ang buhay sa baryo. Nagpasalamat ang mga residente sa mag-ama. Napagtanto nilang may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag, pero kayang labanan ng tapang, pananampalataya, at pagkakaisa. Ngunit sa puso ni Mang Ireneo, may tanong pa ring gumugulo, ilan pa kaya ang kagaya ni Lakan na gumagala sa paligid, naghahanap ng mahihina? Matapos ang engkwentro sa matandang aswang sa lumang bahay ng albularyo, tuluyang bumalik sa normal ang baryo. Subalit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang matandang lalaki ang lumapit sa mag-amang naglalako ng prutas. Siya ay si Lolo Simyong, isang dating katiwala ng isang prutasan sa gitna ng kagubatan na matagal nang nilisan dahil sa mga kababalaghan. Paglalantad ni Lolo Simyong, hindi pa tapos ang laban niyo, Ireneo, bulong ng matanda. Napakunot ang noo ni Mang Ireneo. Anong ibig mong sabihin, Lolo Simyong? Nanggaling si Lakan sa lumang prutasan doon sa dating hasyenda sa gitna ng gubat. Ang pinagmulan ng sumpa ay naroon pa. Ipinakita ni Lolo Simyong ang lumang mapa ng kagubatan. Itinuro niya ang isang bahagi na natatakpan ng pula, isang palatandaan ng panganib. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may mga nilalang nang naninirahan doon, mga engkanto, duwende, tikbalang at isang matandang nilalang na pinaniniwala ang pinuno ng mga aswang. Doon siya nanatili hanggang ang kanyang diwa ay malipat sa isang sanggol, si Lakan. Desisyon ng mag-ama, nagkatinginan si Mang Ireneo at Junjun. Alam nilang hindi sila pwedeng tumigil hanggang hindi nila nasisira ang pinagmulan ng kasamaan. Kailangan nating puntahan ang lumang prutasan, seryosong sabi ni Junjun. Bago sila umalis, binigyan sila ni Lolo Simyong ng mga gamit mula sa bowl ng kanyang ama, isang sibat na may nakaukit na mga sinaunang simbolo, langis mula sa ugat ng anting-anting na gubat, at isang kristal na tinatawag niyang mata ng diwa. Ang kristal na ito ay tumutukoy sa presensya ng itim na mahika. Gamitin niyo ito kung nais niyong makita ang katotohanan sa dilim. Paglalakbay sa kagubatan, kinabukasan, sinimulan ng mag-ama ang kanilang paglalakbay. Humingi sila ng basbas sa mga matatanda ng baryo at pinabaunan ng dasal ng albularyo. Sa bawat hakbang sa gubat, pakiramdam nila ay palalim sila ng palalim sa isang ibang mundo, tahimik ngunit puno ng bulong, malamig kahit tirik ang araw. Narating nila ang bakod ng lumang prutasan. Dati itong masagana at masigla, ngunit ngayon ay puno na ng ligaw na damo, itim na sanga, at mga prutas na nabubulok kahit hindi nahihinog. Tumutulo ang dagta ng mga puno na parang dugo, at ang hangin ay mabigat sa dibdib. Mga multong bantay, sa paglalakad nila sa gitna ng prutasan, biglang lumamig ang paligid. Nagdilim kahit may araw pa. Isa-isang naglitawan ang mga anino, mga multo ng mga nawawalang magsasaka, mga batang hindi na nakauwi, at mga nilalang na nilamon ng sumpa. Hindi sila makalapit dahil sa sibat at mutyang dala ni Mang Ireneo, pero binabantayan nila ang bawat galaw. Hindi sila umaalis. Parang may binabantayan silang mahalaga sa gitna ng prutasan, wika ni Junjun habang hawak ang kristal. Ang puno ng kasamaan, sa gitna ng prutasan, natagpuan nila ang isang malaking puno, hindi ordinaryo. Ang balat nito ay parang balat ng ahas, at sa mga sanga nito nakasabit ang tuyong balat ng hayop at tao.
Sa ugat nito ay may maliit na bukana, parang yumib na bumababa sa ilalim ng lupa. Ang mata ng diwa ay biglang nagliwanag. Ibig sabihin, may malakas na presensya ng kadiliman sa ilalim. Nagdesisyon ang mag-ama na pumasok. Ang lihim sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng puno, may isang malawak na kuweba. Sa gitna nito ay may altar, luma, may bakas ng dugo at mga prutas na inalay. Nakapalibot dito ang mga basag na mutya, at isang malaking bilog na ukit sa lupa, ginagamit para sa ritual. Dito nagsimula ang kasamaan, sabi ni Mang Ireneo. Dito ginanap ang unang pagtatalaga kay Lakan. Biglang lumindol. Umuga ang lupa. Mula sa dingding ng kuweba ay lumabas ang isang nilalang na parang anino, malaki, maitim, walang mukha. Isa itong natitirang bahagi ng pinagmulan ni Lakan, ang diwang sinumpa. Labanan ng pananampalataya at kadiliman, hinampas ni Junjun ang kristal sa lupa. Umilaw ito at sandaling umurong ang anino. Ngunit mabilis itong bumawi at tinangkang sipsipin ang liwanag ng mutya. Inilabas ni Mang Ireneo ang sibat, isinawsaw sa langis ng anting-anting, at saka isinaksak sa gitna ng altar. Sumigaw ang anino at nagsimulang mabasag ang paligid ng kuweba. Gamit ang natitirang lakas, nagdasal si Junjun habang hawak ang dalawang kamay ng ama. Nagsanib ang kanilang panalangin sa mutya, at parang kidlat, tinamaan ng liwanag ang anino. Unti-unting nawala ito sa hangin at bumalik ang katahimikan. Pagbabago sa prutasan, pag-ahon nila mula sa ilalim ng puno, napansin nilang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Ang mga multo ay nagbigay ng huling sulyap bago tuluyang naglaho, na para bang nakalaya na rin sila sa sumpa. Ang lumang prutasan ay hindi na puno ng kamatayan, kundi isa ng banal na lugar. Pag-uwi ng mag-ama, bitbit ang mga bagong aral at karanasan, bumalik ang mag-ama sa baryo. Sinalubong sila ng mga tao, sabik na marinig ang kanilang kwento. Ngunit ang pinakamasaya sa lahat ay si Bunbun. Ang dating duwendeng kinadena ng kadiliman, ngayoy malayang-malaya na, at may tahanan na sa mga piling taong tunay na may malasakit. Matapos ang matagumpay na pagwawakas ng sumpa sa lumang prutasan, napansin ni Mang Ireneo na may kakaibang pagbabago kay Junjun. Ang dating masayahing binatilyo, ngayon ay tila maseryoso, mapagmasid, at tila ba may lalim na hindi niya taglay noon. Hindi lamang karanasan ang iniwan ng kanilang pakikipagsapalaran, kundi isang mansa ng kapangyarihan at tungkuling kailangang yakapin. Panaginip ng paanyaya isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Junjun na naginip siya. Nasa gitna siya ng kagubatan, at sa harapan niya ay may isang babae na animoy diwata. Nakasuot ito ng puting-puti at may hawak na baston na kumikislap sa dilim. Tiningnan siya ng diwata sa mata at nagsalita, Junjun, ikaw ang pinili ng liwanag. Ang sumpa ay nabasag, ngunit hindi pa tapos ang giyera. Kailangan mong matutunan ang mga daan ng tunay na tagapangalaga. Nang magising siya, hawak-hawak niya ang maliit na piraso ng kristal na mata ng diwa, ngunit ngayon ay tila mas maliwanag na ito, mas mabigat sa palad, at tila may tibo. Pagbisita ni Lolo Simyong kinaumagahan, muling bumisita si Lolo Simyong. Panaginip ba yan ng puting babae? Tanong niya bigla kay Junjun. Nabigla si Junjun. Paano nyo, nagdaan din ako dyan noong ako'y binata pa. Pero hindi ko tinanggap ang tungkulin. Ikaw, apo, tatanggapin mo ba? Hindi sumagot si Junjun agad. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi siya pinili ng walang dahilan. Tumango siya. Handa ako, Lolo. Ang pagsasanay sa gubat sa mga sumunod na araw, isinama siya ni Lolo Simyong sa mga sulok ng gubat na hindi basta mapapasok ng karaniwang tao. Bawat araw ay may tinuturo ang matanda. Araw isa, pagkilala sa mga diwa ng kalikasan, tinuruan si Junjun makipag-ugnay sa mga espiritu ng kabubatan, mga diwata, duwende, at engkanto. Itinuro kung paanong gamitin ang mga halamang gamot hindi lamang para sa sakit ng katawan, kundi pati sa mga sakit ng kaluluwa. Araw-dalawa, pagbasa ng enerhiya dito natutunan ni Junjun gamitin ang mata ng diwa bilang gabay. Ang kristal ay kayang makita ang bahid ng kadiliman sa isang nilalang, bagay o lugar. Natutunan niyang pag-aralan ang kulay ng liwanag, dilaw para sa pagkabalisa, pula para sa galit, berde para sa kasinungalingan. Araw 3, pananggalang sa itim na mahika, tinuruan siya ng mga orasyon, tamang dasal, at kung paano gumawa ng proteksyon gamit ang mga anting-anting, mutya, at langis. Lumikha sila ng amuletong pananggalang mula sa pinaghalong bato, dugo ng manok, at ugat ng nyog.
Lihim na ugnayan kay Bunbun habang lumalalim ang kanyang pagsasanay, naging madalas din ang pagpapakita ni Bunbun. Hindi na siya duwendeng gutom at mahina, ngayon ay tila isa ng tagapagturo. Sa tuwing magpapakita ito kay Junjun, dala nito ang mga payo ng lahing duwende na matagal ng tagong kaalaman. Mahirap ang tungkulin, Junjun, sabi ni Bunbun minsan. Kapag ikaw ay naging tagapangalaga ng liwanag, hindi mo na muling makakamtan ang katahimikan. Sapagkat kahit saan ka magpunta, ikaw ang hahanapin ng kadiliman. Ngunit hindi natakot si Junjun. Ang kanyang puso ay unti-unting napuno ng layunin ang protektahan ang mga inosente sa mga hindi nila nakikita. Pagsubok ng apoy at anino sa huling gabi ng kanyang pagsasanay, dinala siya ni Lolo Simeong sa tinatawag na silong ng tatlong daigdig. Isa itong kuweba kung saan nagsasalubong ang mundo ng mga tao, espiritu, at aswang. Kung makaligtas ka rito, anak, opisyal kang magiging tagapangalaga, babala ng matanda. Sa loob ng kuweba ay hinarap ni Junjun ang tatlong pagsubok, apoy ng takot, kung saan kailangang niyang labanan ang kanyang pinakamatinding alaala, ang gabi nang mawala ang kanyang ina. Kailangan niyang harapin ito at patawarin ang sarili. Aninong manggagaya, isang nilalang na kayang kopyahin ang itsura, boses, at damdamin ng kahit sino. Dito niya natutunan ang halaga ng paninindigan at tiwala sa sarili. Aklat ng kadiliman, ang huling pagsubok ay ang pagtanggi sa tukso ng kapangyarihan. Ang aklat ay nag-aalok ng madaling daan para manaig laban sa mga aswang, ngunit kapalit nito ang kanyang kaluluwa. Tinanggihan ni Junjun ang aklat, at sa sandaling iyon, lumiwanag ang buong kuweba. Tumindig si Lolo Simeong sa harap niya at binigyan siya ng huling anting-anting, isang kwintas na gawa sa puting bato, na may ukit ng araw at buwan. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga anino ay laging naninilip. Pag-uwi na may bagong tungkulin sa kanyang pagbabalik sa baryo, ibang-iba na ang aura ni Junjun. Ang mga matatanda ay tahimik na yumuko sa paggalang. Ang mga bata ay tuwang-tuwa kapag siya ay naglalakad. At sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula. Habang siya at si Mang Ireneo ay muling naglalako ng prutas, sa bawat baryong madaanan nila, iniikot din ni Junjun ang kanyang mata, tahimik na nagbabantay kung saan man may kumikilos na dilim. Matapos ang mga pagsubok at paglalakbay ng mag-amang Mang Ireneo at Junjun, tila ba natapos na ang kanilang laban sa kadiliman. Ngunit sa likod ng mga bituin, may isang nilalang na nagbabalik, isang aswang na nawalan ng lahi, ngunit naglakbay upang bawiin ang kanyang kapangyarihan at maghiganti. Pagbabalik ng itim na anino isang gabi, habang tahimik ang baryo, isang malamig na simoy ang dumaan. Napatingala si Junjun sa kalangitan, tila ba may naririnig na bulong na hindi pangkaraniwan. Biglang lumitaw sa malapit na gubat ang anino, isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng mga tao, ngunit nananatili sa mga kwento ng matatanda. Ang aswang na ito ay may kakaibang anyo, hindi siya ordinaryong aswang na nangunguha ng laman o dugo. Siya ay isang espiritu ng dilim na nawala sa kanyang lahi, at ngayon ay nagbabalik upang maghiganti dahil sa pagkawasak ng kanyang angkan. Pagkilos ng kadiliman nagsimula siyang maghasik ng takot sa mga malalayong baryo. Ang mga hayop ay nawawala, mga ilaw ay nawawala sa gabi, at mga tao ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa takot at pighati. Si Junjun, bilang bagong tagapangalaga ng liwanag, ay agad na kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya pwedeng mag-isa. Kailangan nila ng lakas ng buong komunidad. Pagtitipon ng baryo nagtipon si Mang Ireneo, Junjun, at ang mga matatanda ng baryo sa isang malawak na lugar sa gitna ng baryo. Ipinaliwanag nila ang nangyayari at ang kailangan nilang gawin. Narito tayo hindi lang upang ipagtanggol ang ating sarili, kundi upang protektahan ang susunod na henerasyon, sabi ni Mang Ireneo. Ipinakita ni Lolo Simeong ang mga antigong ritual na maaaring gamitin upang itaboy ang aswang, ngunit nangangailangan ito ng lakas ng bawat isa, ng pananampalataya, tapang, at pagkakaisa. Pagsasanib ng lakas ng baryo sa gabi ng ika-11 araw ng buwan, nagsimula ang ritual. Pinuno ng mga dasal, apoy, at mga mutya ang paligid ng baryo. Si Junjun ang pinamunuan ang ritual gamit ang mata ng diwa at ang kwintas ng araw at buwan. Isa-isang nilakad nila sa paligid ng baryo, pinupukaw ang mga espiritu ng liwanag upang labanan ang kadiliman. Ang aswang ay unti-unting lumitaw mula sa mga anino, naghahasik ng lagim. Ngunit sa lakas ng pagkakaisa ng mga tao, hindi niya nakuha ang buong kapangyarihan. Labanan sa gitna ng baryo nagkaroon ng malakas na enerhiya sa gitna ng baryo.
Si Junjun at Mang Ireneo ay nagharap sa aswang. Ang dating anino na walang mukha ay unti-unting nabigyan ng anyo, nagpapakita ng galit at puot. Ginamit ni Junjun ang lahat ng natutunan, ang mga dasal, ang anting-anting, ang kristal, at higit sa lahat, ang kanyang puso. Nakipaglaban siya sa anyo ng dilim gamit ang liwanag ng pagmamahal at katapangan. Ang aswang ay unti-unting naipit hanggang sa huli ay naging alikabok lamang na hinahangin. Kapayapaan sa baryo pagkatapos ng laban, tahimik ang baryo. Ang mga tao ay nagpasalamat sa mag-ama at kay Lolo Sinyong. Ang kanilang tapang ay naging daan upang makamit ang kapayapaan. Ngunit alam ng lahat na ang mga aswang ay maaaring bumalik. Kaya ang kwento ay ipinasa mula henerasyon sa henerasyon bilang babala at aral. Bagong panimula si Junjun ay itinuring na tagapangalaga hindi lang ng baryo kundi ng buong gubat. Sa bawat araw na naglalako sila ng prutas, dala niya ang aral na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng tao, ang tapang, pagmamahal, at pananalig. 16 na